Ano ba ang buhay noong ika-19 na siglo? Tuklasin natin ang kalagayang pampulitika ng mamamayang Pilipino sa panahong ito kung saan ang kolonyal na pamumuno sa ilalim ng Espanya ang nagdidikta sa bawat aspeto ng buhay. Ang buhay sa Pilipinas ay napakahirap noong ika-19 na siglo. Matinding pang-aapi, korupsyon, at kawalan ng hustisya. Ang sistemang politikal ay batay sa paboritismo at pang-aabuso na nagdulot ng matinding paghihirap para sa mga Pilipino. Paano ba kinaya ng mga Pilipino ang politikal na pang-aabuso? Korupsyon at mahinang pamamahala. Hindi inihahalal ng mga tao ang mga opisyal, kundi itinalaga batay sa paboritismo at koneksyon kaysa kwalifikasyon at abilidad. Ang pag-aaway ng mga opisyal ay nagdulot ng kahinaan sa pamamahala at nauwi sa pang-aabuso. Hindi pantay na lipunan. Ang hustisya ay para lamang sa mayayaman, habang ang mahihirap ay dumaranas ng hindi patas na paglilitis at palaging itinuturing na may kasalanan. Habang yumayaman ang mayayaman, lalo namang naghirap ang mahihirap. Ang sistema ng enkomyenda. Ang sistema ng enkomyenda ang pinakamalaking pang-aabuso. Sa pilitang pagtrabaho, hindi patas na pagbubuwis, at pagkuha ng ari-arian nang walang kabayaran ang nag-iwan sa mga Pilipino na lugmok sa kahirapan at kawalan ng kapangyarihan. Ang Pilipinas noong ika-19 na siglo ay panahon ng matinding paghihirap, ang pagsasamantala, korupsyon, at hindi pagkakapantay-pantay ang nagtakda sa buhay ng mga Pilipino sa ilalim ng kolonyal na pamamahala. Ngunit sa kabila ng kadilimang ito, sumibol ang mga binhi ng paglaban. Ang tibay ng loob ng mga Pilipino at ang kanilang hangaring makalaya ang naging simula ng rebolusyong magwawakas sa siglong pang-aapi. Paano nga ba nakabangon ang mga Pilipino mula sa mga tanikala ng pang-aapi?